Hi guys! Good morning! Good morning ulit sa inyong lahat. Martes na araw po at saka alas 9:44 na po yung oras. Ayan po guys. For today's video guys, nagkakape pa lang po tayo. At saka ayan, tapos na po kung maligo. Tapos na din po akong maglaba. At saka meron naman po tayong tupiin na nandito na nakaabang. Inanuhan ko talaga yung routine natin. Inagahan na yun, tahimik na po tayo dito dahil yung mga bata is nagsipasukan na po. Tsaka yan, nakikita nyo po yung isang cellphone ko dahil naka-live po tayo sa pupo natin. Nagko-collect po tayo ng coins at saka nagla-live para po mabigyan po tayo ng points na naman. So, ayan po guys, parang ano po ako, maaga pa po akong parang hindi mapanatag yung isipan ko guys kasi si Pix Vlog, pista po sa kahapon doon sa amin. So, bisita nila po yung kapatid po ni Papa Bits, yung pangatlong kapatid ni Papa Bits nandun. So, mga alas 9 or alas 10 ba na oras yun, nag-send pa si Mama Pix sa akin ng picture nila, silang apat, si Roseanne, kapatid, tapos Papa Bits, tapos si Pix. So, ang iniisip ko, bukas aalis si Pix. Sa mga madaling araw, sana kanina aalis si Pix, mga alauna pupunta na ng terminal. Ang kaso lang po guys is nahuli. Mga alas 3 na daw nagpunta doon sa terminal yun. Maga pa nagchat na si Pix sa akin, "Mama, magpapasundo daw ako kay Christian sa Danau. Ganito, mga ng oras daw po na ako makakadating dyan dahil naiwanan daw siya ng bus, alas 2 umalis. Kasi alas 2 nga alis yung bus ng para Cebu na. Kasi nahabol yung yung larga ng barko dito sa Palumpon. Kasi pag alas 7, alis yung barko. So, yun nga. Parang naisip ko. Sabi ko, bakit naman mga ganun na oras ka? Mga anong oras ka nagpunta ng terminal, hindi sinabi. Basta ganun, nagpapasundo siya sa Danau. Kung sa Danau siya dadating, yung barko po gabi dadating, mga alas 9 or alas 10. Tapos guys, yung flight niya pa Manila is alas 11:50 ng gabi. Sabi ko naman, uy, ano ba nangyari? Sabi niya kasi mano pa daw sa ulo. Sabi ko sa kanya, alam mo nga alis ka, may flight ka. Alam ko nga alis ka nga. Dapat hindi ka nag-inom masyado, hindi ka na nawili diyan. Inisip mo, kahit ka nag-enjoy, hindi ka sa pag-inom. Yun nga. So ngayon, parang iwan ko, hindi ko maalam kung anong gagawin ko. Na iniisip ko nga, magdarna di pa rin kunin. Tapos nasasabi ko din na iniisip ko din po na yung iniisip ngayon ni Pix kung ano po yung gagawin niya na hindi po siya mahuli sa flight niya kasi alas 11. Papatid bang papasundo siya, limbawa dumating siya sa Danau alas 9, susunduin siya ni Christian, bibiyahe pa rito, mag-iimpake pa po siya, tapos bibiyahe pa sa city ng Cebu, papuntang airport. Iwan ko ano na ang gagawin nun. Yun nga yun. Parang muna yung nag-loading muna ako kanina, imbis na hindi po ako maglalaba ng maaga, nakapaglaba po tayo. Pagkalis ng mga bata, mga alas 7, naglaba tayo. Yun. Tapos naligo. Tapos nagdigpit dito. Tapos ngayon naman, alas 9:40, sabi ko, ba't hindi ka na lang nagpabilyaba? Kasi maabutan pa naman niya yun, makasakay po siya ng bandon sa Tacloban Terminal, biyahe ng van alas 4, bababa ng Libungaw or Retunda ng Kananga, pabilyaba, makakahabol pa siya, alas 8, biyahe ng
yung sasakyan basa, yung barko naman para Bilyaba to pa Pulang Bato. Ang kaso lang hindi naman sigurado kung may biyahe kasi minsan walang biyahe yung Bilyaba. So ngayon nagchat po siya, sabi niya nagpapalumpon daw po, nagpapalumpon siya ngayon, sakay siya ng van papalumpon alas 9. Tapos larga daw ng barko doon sa Palumpon is alas 2 pa Pulang Bato. Mabuti kung alas 2 lalarga yun, mga 2 oras higit, makakaabot po siya dito mga alas 6 or alas 7, ganun. Makakaano pa po siya, makakabol ng flight. Ay, nagloading po muna yung yung utak ko, tapos para po tayong binusan ng mainit na tubig sa buong katawan na pagsabi niya, ma, naiwanan ako ng bus. Tapos yung flight ko ganito oras. Ano bang gagawin yan, guys? Magro-robot? Hindi naman yan pwede na maglit-lit, at saka hindi naman siguro siya pwedeng humabol na lang, sabihin bukas papuntang Maynila. Ano na po yun nila, schedule na talaga. Para din po yung isip ko na tumatakbo kung anong dapat gawin, hindi lang po siya malit. Sinat ko naman si Mama Pix, anong oras ka po ba nagpunta doon sa terminal? Anong oras mo hinatid? Tsaka nakag-video call po kami ni Rosan. Yun, sabi ni Rosan, alas 3 na daw ng umaga ko nung nagpunta doon sa terminal. Wala na, malayo na yung bus. Siguro, na yun, mga Karigara na yun, hindi, malapit-lapit na yun sa Palumpon, kasi pag alas 5 ng umaga, Palumpon na po yung bus. Ng oras pumunta sila? Alas 3 ng madaling araw daw. So, kung nakakontak naman po siya ng Bilyaba kung may biyahe, siguro nagpabilyaba na siya, kasi dapat kinukontak mo na yung sinasakyan kung may biyahe or wala, para hindi po na yung biyahe na abala. So, sa nangyari na yun, ay naku, ako talaga pag umuwi ako ng Tacloban, guys, hindi ko tinutulugan yan pag oras na ng pagpabalik dito sa Cebu. Hindi ko tinutulugan yan dahil oras na lang po yung binabantayan ko. Habang naghihintay kami ng oras, yun, muna kami nila Mama Pix at ni Rosan. Nagtatagay-tagay kahit isang buting gin lang. Yun, pagdating ng alas 12, naghahanda na po ako. Pagdating ng alauna, biyahe na po. Minsan nga, sinasabi natin na hindi pa alis yung bus. Nagpunta kami 1:30. Yun, nakasalubong na namin po 1:30 ng madaling araw, nakasalubong na lang po namin yung bus. Yun, bumaba si Rosan. Pumagitna, gumaganon siya sa dito ng kalsada. Pinara niya yung bus. Tawa po ako ng tawa kay Rosan. Hey, may sasakay, ganun. Kasi kilala naman po kami ng mga bus driver at saka konduktor. Kilala na po kami. Suki na po kami ng mga driver konduktor ng series Tacloban to Cebu. Palit-palitan naman po sila. Kilala na po kami. Kami po yung nila, customer na diretso dito sa Cebu. Ito, may chat na naman si Pix. Babasahin ko muna, guys. Imbis kanina magpapasabay po ako pagpabili kay Christian ng paninda dito sa tindahan. Nakalimutan ko na tuloy. Pinapasabay ko sa kanya pagkatapos paghatid ng mga bata. Pinapamili ko muna. Kasi si Ronald hindi pa umuwi. Nandun pa sa bukid. Lamay timang. Ewan ko kung anong ginagawa. Nabibili ko. Meron po kasi akong pinabibili para dito sa tindahan. Yun. Nawala na sa isipan ko nang mag-chat si Pix na
Iwanan po siya ng bus. So ngayon, ano na po siya? Magkaka-travel po siya. Palumpon. Sabi niya may alas 2 na na biyahe. Nagpapalumpon siya. Dubli-dubli na po yung gastos niya sa pamasahe. Imbis diretsuhan na lang, papasahe lang po siya mula Tacloban dito sa Sugod ng mga 800 plus. Ngayon, kakadubli-dubli po. Pasahe ng van, pasahe ng barko. Magti-terminal fee pa. Hindi ko naman alam kung ano yung dadalhin niya. Mag-iimpake pa kasi siya. Kung alam ko lang kung ano yung dadalhin niya, ako na lang po yung mag-iimpake. Kaso lang yung bag nandun sa kanya, dala niya. Kung anong gamit ba yung dadalhin niya. Kasi impake ko na lang po siya na para po pagdating niya po dito, wala na siyang problemahin mag-impake. Hindi ko naman alam kung anong dadalhin gamit. Basta sinabihan lang po niya ako, nandun pa sa Tacloban, yung ginagamit niya na kumot, tas bedsheet, at saka tuwalya, pinalaban sa akin. Ay, ready na po, nakalaban na. Yung gamit na lang po niya kung anong gamit yung dapat dalhin niya. Ewan ko po guys kung ano po yan, diretso schooling pa lang niya or pagkatapos ng schooling diretso na, alis na po siya ng Japan. Hindi pa ako updated sa ni Pix kasi hindi talaga kami palausap ni Pix at hindi po kami open forum. Parang tinginan lang, walang mag-usap man biglaan lang. On the spot lang po yung pag-uusap. Tulad ngayon, ma, naiwan po ako ng bus, ganun. Tapos ganito. Nahiya naman po akong magtanong sa kanila. Kung ano-ano po yung mga problema, kung ano po ang dapat. Kasi alam ko naman na wala po akong maitutulong, pero sa pag-guide, nandyan po tayo. Pero mga desisyon nila, sila na po yun, desisyon na nila po yun. Desisyon nila po yun na hindi naiiwasan na nasasalita yung mga magulang. Na ako din naman po, hindi naman ako pala sabi sa kanila kung ano yung problema ko. At saka normal naman lang po yung may problema. At saka ako lang naman po, problema ko, solusyon ko. Ganon. Hindi ko po yung sinasali sila. Ayokong magpa-problema sa kanila. Pero tayo na mong problema. Oh my gosh. Kaya kapihan na lang natin po guys, kapihan. Mabuti pa yung yung ibon. Padipad-lipad lang, padapo-dapo lang sa likod ng kalabaw. Malaya lang sila, malaya. Yan na talaga yung routine ng mata ko pag nagigising. Kalabaw, kambing,
Tapos ayan, may mga ibon po na naglilipad-liparan. Tapos dumada po sa likod ng kalabaw. No, kaya lumipad din po ako. Naabot po yung saging ng kalabaw. Saka ayan, ninangat-ngat na po yung puno. Matutumba na po yan. Hindi po siguro napansin ng may-ari ng kalabaw na maaabot yung puno ng saging. Tas ang katabi pa naman na puno niyan is may bunga. Kung yun po yung maabot, ngat-ngatin, sayang yung bunga, guys. Tas yung isa nandito sa harapan natin. Ayan. Mag-iiwan na naman po siya ng ng lagim. Yan. Tas yung isa nandoon. Parang nagblurred, guys. Yan, nandoon. At si tatay nandoon. Araw-araw po yan si tatay nagbubungkal ng lupa. Pinapatag po niya. Diyan. At saka siguro hindi napapansin yung kalabaw na naaabot yung niya. Naaabot yung saging niya. Hindi pa napapansin. Yan po yung nakakaano dito sa may mga hayop. Kasi tali lang po sila ng tali. Libre na nga po sila pakain dito. Tali lang po sila ng tali sa kalabaw nila. Hindi po tinitingnan kung ano po yung mapapresyo. Tulad dito sa kabila. Yung kamuti po. Agoy. Inubos yung mga yung mga dahon. Tapos magsasabi ka sa may-ari, parang wala lang. Kung doon pa yan sa amin, baranggayan na yan po, baranggayan. Magharap-harap na po kayo sa barangay. Pero dito wala. Parang lang sa kanila. Pagsabihan makaisa, makadalawa, pag inulit pa, yun, sinasadya na. Pero yung mga tao dito, mga mga pakumbaba, hindi po sila mga hindi po sila yung pareho ba na magagalit, sunggab kaagad, hindi. Parang pinalilipas lang. Hindi pa po ako dito, naka-experience ng ng mag-aaway. Hindi pa. Yung magdidebate, magpapalitan ng salita, wala pa po. Ang uso lang dito, yun, inuman, sayahan, patugtog ng malakas, ganun po yung mga ko po dito, na-experience, yung napupuna dito sa lugar namin. Yung may video okay, kanta ka lang ng kanta. Yan. Siguro, kaya ganon, kasi maluwag yung paligid, tas presko yung hangin na nasasagap. Ano man yung gawin mo, parang wala lang. Pwede nga ditong magtambling-tambling sa harap. Ayun, napansin na po ni tatay. Napansin na po ni tatay. Pansin na yan. Sasaway na ni tatay. Matutumba na kasi. Malapit nang matumba. Tapos yung katabi may bunga. Sayang. Yan. Inuhubad yung tali. Iwan ko kasi yung may-ari, hindi tinitingnan. Nililipat. Wala na. Ngat-ngat na yung puno. Napansin din ni tatay. Nilipat niya pagtali.
Mga tanim kasi yan niya, mga mga saging, mga tanim po yan ni tatay. Nang mag-ulan, ayan, biglang lumaki yung mga saging niya. Tapos, ngangat-ngatin lang ng kalabaw. Pinapalayo. Iwan ko kung saan niya itatali. Pagpunta niyan ng may-ari, maano po siya, mabibigla, ba't napalayo yung kalabaw niya, napalayo yung tali, yung pagtali. Tapos na din po yung 1 hour natin. Meron na po tayong 1K points. So, kailangan nating i-send sa agency natin. Yan, ini-screenshot. Tapos, isi-send sa agency namin para po bigyan tayo ng points ulit. Kasi yung yung nagtatasking sa pupo, may bayad po din. Points, tasking 3K. Kaya, madali po tayong makalikom ng 100K points na nakakas out natin. Tapos na. I'm done. Libre na po tayo. Wala na po akong problema sa pupo. Tapos na po ako sa tasking ko. So, ang gagawin natin, maghahanap tayo ng panel na merong naghahagis. Nagbibigay din ng points. Yung sinasabing ayuda. Naghagis ng itlog, flour, strawberry. May mga po yan, may mga halaga. Yung itlog 120, yung flour 120, yung kiss 100, yung basta ganun. Yan po yung pupo, guys. At shout out naman dyan kay Mama Menda Alin at saka kay Ma'am Maricar Johnson. Shout out po sa lahat po ng mga viewers ko at nagpa-follow po sa akin. Thank you po sa suporta nyo sa munting channel ko. At malaking pasasalamat ko po sa inyo kasi kung wala kayo, wala din po ako dito sa harap nyo. Nandito naman ako sa harap nyo kung hindi pa po tayo na monetize. Parang wala rin po yung natin, pinapagpaguran na pagdadaldal sa kapal ng mukha ng pagharap sa camera. Ganun po, guys. Kaya thank you po sa inyong lahat na palaging nagsusubaybay at nanonood sa munting munting vlog na kahit naman po sabihin natin na hindi po kaaya-aya, na sabi pa nga ng iba, walang makukuhaan na lison. Ganun po, guys. Pero yun lang, kunikwento ko lang naman po kung ano po ako, ano po yung pinaggagawa ko, kung ano po si Mama Dax, kung ano po. Yan, malaki na rin po yung points ko, guys.
Kaya thank you po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you po sa inyong lahat. Para nakakaramdam na po tayo ng init. Pandaran natin po yung electric fan natin. Yan, mahangin na po guys, mahangin na. At yun, nakapanood po tayo ng live ni Mama Pix ngayon. Napapayak po siya sa sitwasyon nila kanina. Kung paano nila hahabulin sana yung yung bus para makasakay lang si Pix Vlog. Kasi wala na talaga dun ang bus pagpunta nila. Pinatay ko yung live ni umixit pa ako sa live ni Mama Pix kasi umiyak si Mama Pix, parang madadala po tayo sa pag-iyak. Iyak tayo na wala pang ganap. Ayun, meron nagko-comment, bakit ka daw umiyak? Nag-comment na lang po ako doon, umiiyak po siya sa sitwasyon ng sitwasyon nila kanina na kung ano po yung ginawa nila na makasakay po si Pix Vlog. Kaya yun, wala po silang nagawa. Tapos madaling araw po yun kasi si Mama Pix yung kasama ni Pix pagpunta ng terminal. So nakamotor sila. Bali si Mama Pix yung drive ng motor pabalik pa uwi. Kasi ganun din naman noon umalis si Pix ng Maynila. Si Mama Pix yung naghatid doon sa terminal. Kasi yung motor hindi dadalhin ni Pix. Kaya yun, nag-commute lang po talaga siya papunta dito, babalik Cebu. Siguro kung dinala lang muna niya, hindi po siya malilit, magpapaano po siya. Pero hindi madadala kasi pista nga yun na nawili, nagkasiyahan po sila. Iwan ko lang. Basta ganun. Parang na ngayon si Pix. Ratol sa po niya, sa sitwasyon niya po ngayon napapalis ng Maynila. Isang buwan pa pala doon siya sa Maynila schooling, tapos pagkatapos daw noon mag-schooling pa daw online, iwan ko. Yun po yung narinig ko sa live ni Mama Pix. Merong bumibili. Wala, Royal Laog Cook. Ha? Cook? Ay bumili. Yan, malapit na pong mag 11:00 guys. Yan, hinanda ko na po yung pera na papamili dito sa tindahan. Ipapaano natin po kay Christian dahil magsusundo naman po siya kay Sia at hatiran po ng pagkain si Chrislyn. So ayan po guys, yan po yung talaga yung nangyayari ngayon sa araw ko at sa araw ni Mama Pix, araw ni Pix Vlog. Sana hindi po malit talagang hindi malit si Pix. Monitor si Pix sa akin, monitor naman si Mama Pix sa kanya. Parang yun na nawalan talaga tayo ng gana pag chat ni Pix kanina ng umaga. Iniisip ko talaga, chat sana ko. Nandyan ka na ba sa Palumpon mga 5:00? Kasi gising naman ako noon 5:00 kanina. Ipagbukas ko ng cellphone, chat niya po yung na bumungad sa akin. Naiwanan ako ng bus. Agoy, tapos magpapasundo siya. Kung halimbawa sa Isabel talaga siya sumakay ng barko, dadating po dito siya sa Danau mga 9:00 or 10:00. Wala na, huling-huli na siya talaga sa flight niya. 11:00 ng gabi yung flight niya. Bibiyahe pa siya papunta dito, mag-iimpake, mabibiyahe pa papunta doon. Wala na. Para magsusuperman na lang po siya. Ngayon alam ko yung niya, yung nararamdaman niya na iniisip kung pwede lang lilipad na sana, kung pwedeng lalangoy na po niya yung karagatan. Kaabot lang po ng oras. Pero wala na. Oh my gosh. Yun nga, sabi ko, dapat hindi kayo nagiging kampante sa oras ng biyahe dun sa bus, kasi ako alam ko na po yun
Hindi ko lang na-chat si Mama Pix. Sinsin pa sila ng picture nga. Yun nga sabi ko, kasi nandun yung kapatid ni Papa Bits. Picture sila. Sin sa akin, pinakikita na parang nagpapainggit na nandun sila tipon-tipon. Niisip ko sana nga i-chat si Mama Pix na may bihay pa si Rilan si Pix. Nakalimutan ko na lang tuloy guys kasi nagpupupo ako tapos nakatulog po ako tapos makagising po ako mga alas 4 na ng umaga ng madaling araw kasi naka-alarm po yung cellphone natin alas 4 kasi yun po yung gising ko. Bangon, magsasaing ganun, tapos magsaing, hihiga muna pagka alas 5:30 o babangon na, magigising na ng mga estudyante kasi magpapakain. Yun, na pag ng cellphone ko, chat ni Pix Vlog na iwanan ng bus Aguroy. Kaya ngayon, para po siyang takbo yan ng takbo kung asan po yung may biyahe na makaabot po siya ng oras na mas maaga-aga pa dito makarating sa sa Cebu. Sana may biyahe yung Palumpon kasi meron daw alas 2. Sana makasakay po siya. Pa po siya, makakag-impake. Pwede naman po siya umalis dito mga alas 8 sakay ng bus, pero baka ihatid na lang po siya ni Christian para magmadali kasi kung mag-iintay pa ng bus gabi, mahirap din sumakay dito ng bus kasi punuan papuntang terminal ng airport. So sasakay po siya, kung halimbawa sasakay ng bus hanggang lang po siya, terminal ng bus, sasakay ng taxi naman papuntang airport. Papasahe pa siya ng 200 taxi yung diretso na yun sa papasok kasi hindi naman po pwedeng pumasok yung bus sa airport. Lang talaga mga taxi. My gosh, Pix Vlog. Malaking po ni Pix Vlog, karanasan po yung niya. Pero okay lang. Basta nakikita na naman po niya yung yung ending ng paghihirap at sakripisyo niya para sa pamilya. Yan, nag-run out guys, saka nakaalis na si Christian papuntang school. Nag-run out po, bunutin po natin yung saksak ng ref kasi baka biglang mag-light, pipitik kaagad yung yung kuryente. Tahimik ang bahay, tahimik. At saka makulimlim po yung panahon. At sana talaga makasakay si Pix sa biyaheng alas 2. Makatawid po siya puntang Pulambato para maaga po siyang makarating dito sa sugod ng makapag-impake na naman po siya at nang makapag-relax naman din po siya. Ay naku guys, ito pa yung problema ko, yung trapal ko. Ayan, wakwak na. Pag umulan ng malakas, talaga dito, mababasa na. Wala pa akong ipagpalit po dyan. Di ko na lang po ipapakita guys kasi baka sabihin na naman na ganyan talaga. Hintay na lang po ako pag meron na akong nako.
Na ano na talaga yung trapal ko dito sa likod. Yan. Matutuyo na ito hanggang mamayang gabi pag ano ni Pix pag alis. Kasi ito po yung ginagamit niya. Kanina ko lang, meron naman po bedsheet ko na nilabhan kasi dalawa yan. Pero ito po yung ginagamit niya. Nilabhan ko kanina. Kaya yan, medyo tuyo na kahit dyan lang naman dahil mahangin. Matutuyo din po yan. Madadala rin po niya sa pagbiyahe niya. Tsaka yung yung nabali ko dito nabali na kahoy ng trapal kasi naimbakan po ng tubig. Ayan, wala naman po si Ronald dito. Ako na lang po yung nag-ano kagabi yan. Tinali ko lang muna para maplastar. Idiya lang muna. Makulimlim po siya na medyo mainit. Mainit yung panahon. Hindi maintindihan. Pero kagabi umulan, sakto lang po yung ulan na nadagdagan na naman po yung yung tubig namin dyan sa ilalim. Sa ilalim ng lupa. Kera. Saka yung natin na binigay ni Mama, ni Madam Pino. Lagay muna natin sa ref. Para po para presko po siya. Ano ito? Mga bio yata, mga dilata. Pinakuha kay para sa mga bata. Mabuti na yung may stock para sa mga bata kaysa kuha sa tindahan. Nagwig. Yung tindahan po yung naririmati. Alam nyo naman yung mga bata kung ano po yung gusto. Yun po. Pero kanina, napabaonan din natin po sila ng ng Dewey Donut. Pinabili ko na lang yung papa niya ng juice. Si Sansan, nagbaon din. At siya po yung nagluto ng ulam nila. Meron naman silang stock dyan, baon-baon nila, inano ng mama niya. Kasi pag wala silang stock dyan, namumroblema talaga tayo. Siyempre mga estudyante yan. Gusto nang may snack, baon, ulam, ganun. Di bali na lang po sa akin kasi kahit hindi po tayo magkakain, okay lang. Alam ko kung anong oras po ako magugutom. Tamang-tama na lang po yung makakapagkape muna tayo. Yung mga estudyante hindi talaga pwedeng hindi pakainin bago sila umalis. Kasi walang papasok na na lesson sa utak pag gutom. Kasi yung pinakikinggan yung kalam ng tiyan. Hindi po makakag-focus sa leksyon ng guro. Ano ba yun? Kalimutan ko. Ano na po yung nagtatanda na. At saka update po tayo kay Papa Beach doon. Happy lang po siya. Maraming nag-ano sa kanya doon. Kaya ayon, binalita naman ni Rusan, yung papa daw niya nandun na sa likod, doon sa kapatid ko. So, kung anong ginagawa na doon, kanina tumawag, nag-aalmusal sila ng isa kong kapatid.
na lalaki. Kaalmusal sila sa bahay. Tapos ngayon, nandoon naman siya sa isa kong kapatid na lalaki, yung bunso. Baka jamming. Sabi ni Rose, baka nagiinom na. Singko, hayaan mo siya. Basta, pinagbilinan ko po siya na hindi siya mag-inom doon dahil alam niya kung ano po yung sitwasyon niya sa katawan. Bahala siya. Kung mamatigas talaga siya, sige. Hindi naman po ako yung nakakaramdam. Basta pinagbibilinan natin po siya, pinapaalalahanan. Nasa sa kanya lang po yan. Iwan ko kung kailan babalik dito si Papa Beach kasi sabi ko naman sa kanya, anuhin mo lang yung sitwasyon mo doon kung saan ka masaya, di mag-stay lang muna siya doon. Wala naman pong kaso. Kisa nandito siya, maghihintay lang po siya sa akin. Mabuti na yung nandoon muna siya. Kasi sa akin, wala naman pong problema, guys. Kahit wala dito si Papa Beach, mas parang nakaluwag-luwag po ako ng pakiramdam. Nawala yung Papa Beach nyo. So, doon muna siya sa Tacloban. Doon po muna siya magpa-baby. Lalong nagkaka-wrinkles tayo, guys. Pag nandito si Papa Beach. Kasi sa totoo lang po, guys, talagang naproproblema ko si Papa Beach. Lalong-lalo na po sa pag-uulam. Kaya nga nasasabi ko nga, okay lang yung mga bata kasi pwede po silang mag-ulam ng Milo, gatas. Si Papa Beach, agoy, ginoo ko. Parang tayo. Kung ano po yung ipaulam sa kanya. Tapos sasabihin, bawal si Papa Beach yan. Bawal si Papa Beach yan. Anong gagawin ko? Yun lang po yung kaya ko. Pakainin mo ng ganyan para di ko naman kaya kasi yung pwede kay Papa Beach na kainin, medyo mahal. Ano ba yun? Tapos yung bawal, yung mura, ipagbabawal pa. Tapos yung pwede, yung mahal. Oh my gosh. Hinahati ko na lang nga yung cream silk ko. Hinahati ko na lang nga sa yung isang sachet. Hinahati ko na nga lang sa sa buko. Tapos yung sachet na shampoo, hinahati ko na lang din sa buko para po magkasakto. Isang sachet, dalawang gamitan. Tapos ganun pa yung mangyayari, guys. Inisan muna natin yung ref kasi burn out. Medyo may laman-laman yung ref natin ngayon. Ayan, may itlog. Tapos ng mga bata, parang kailangan ko nang i-defrost, guys, kasi ayan, nang ang kuan, yung ice. Na na yung freezer, na babalutan na po ng ice, parang kailangan ko nang i-defrost. Tapos yan, pipino, kalabasa, meron po ditong sitaw at okra. Tapos ayan, kinuha ni Mama Walin doon. Ewan ko kung saan ito in-order. Mga yupi naman yung lata. Ewan ko. Para sa mga bata, pang madali ang ulam. Tapos dito sa loob, guys, talagang araw-araw ko po chine-check yung lababo at saka gas. Kasi pag nagluluto sila, tinamsik ng mantika, hinahayaan lang. Tapos daloy ng tubig, hinahayaan lang. Pupunta sa gilid. Pag hindi natin i-chine-check,
Natatambak sa gilid, guys. Yun, parang nagkakaroon ng amoy. Kasi sila luto lang ng luto. Hindi nila tinitingnan kung ano po yung nagiging hitsura pagkatapos magluto. Kibir lang, kibir. Tapos ganito, mga pitsil, nandoon sa loob, walang laman. Oh my gosh. Di magtatagal, guys, magpapaskin po ako dito, magpapaskin kung ano yung mga role and regulation. Pero yun doon sa bahay, may paskin si Rusan. Di magtatagal, ganun din, guys, gagawin ko dito. Ilalagay ko dito sa sa may lababo dito, para mababasa. Pagpasok, mababasa. Pag hugas ng kamay, mababasa. Talagang hindi na magtatagal. Magpapaskin na din po ako. Yaw-yaw tayo ng yaw-yaw, guys. Para ako ditong buangoy. Hindi kasi nadadala sa sabi-sabi or usapan. Kailangan talaga ipaskin na lang po natin para hindi na masayang yung laway natin. Diba po, guys? So, yan po, guys. Thank you for watching na naman. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Thank you sa supporta nyo. Thank you po sa hindi po nag-i-skip ng ads ng videos ko. Thank you po sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. God bless us all. I love you sa lahat. Follower, viewers, and silent viewer. Thank you po. Bye-bye. Yan, nag-ano naman po tayo. Bye-bye po, guys. See you on my next vlog.